Ang pag-una sa Diyos ay magdadala ng di inaasahang mga pagpapala at biyaya mula sa Kanya. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento na minsang narinig ko noon. Pumili ng 2 dairy farm ang isang kumpanya matapos ang isang komprehensibong pagsusuri. Ang isa ay nasa China at ang isa ay nasa Israel. Binigyan ng kumpanya ng parehong dami ng mga baka at parehong uri ng pagkain ang dalawa. Gayunpaman, ang dami ng gatas na kanilang ginagawa ay palaging nakapagtataka na magkaiba. Ang dairy farm sa Israel ay laging nakakagawa ng 2 beses na gatas kumpara sa dairy farm sa China. Labis na naguguluhan ang boss ng kumpanya. Ano ang sanhi ng ganitong malaking pagkakaiba? Kalaunan, isang mamamahayag ang dumating upang magpanayam. Nagmamadali ang manager ng dairy farm ng Chinese na ipakita sa mamamahayag ang kanilang araw-araw na daloy ng trabaho. Makakatiyak ka na ang mga manggagawang Chinese ay talagang masigasig at masipag sa trabaho at walang bahid ng kapintasan ang kanilang trabaho. Ang lahat ng tao ay labis na nagtataka. Pagkatapos, ang mga mamamahayag ay dumating sa dairy farm sa Israel na may kalituhan. Sinabi ng manager, "Wala kaming anumang espesyal na kasanayan at hindi rin kami nagtatrabaho ng kasing sipag ng mga manggagawang Chinese. Pero araw-araw, bago namin simulan ang aming trabaho, ang unang bagay na ginagawa ng lahat ng manggagawa ay sumamba sa Diyos. Gaano man kaabala sa trabaho, ang pagsamba sa Diyos ay palaging nasa unang bahagi." Kaya, paano natin matatanggap ang mga pagpapala mula sa Diyos? Sabi ng Diyos, kung makapaglalaan ka ng 1 o 2 oras bawat araw sa tunay na espiritual na buhay, madarama mo na ang buhay mo sa araw na iyon ay pinagyaman at ang puso mo ay magiging maningning at maaliwalas. Kung ipinamumuhay mo ang ganitong uri ng espiritual na buhay araw-araw, mas magiging pag-aaring muli ng Diyos ang puso mo. Ang iyong espiritu ay lalakas ng lalakas at ang iyong kondisyon ay patuloy na bubuti. Mas makakaya mong tumahak sa landas kung saan umaakay ang banal na espiritu at pagkakalooban ka ng Diyos ng mas maraming pagpapala. Ang mga taong patuloy na inuuna ang Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Handa ka bang unahin ang Diyos sa iyong buhay?